Kung ikaw ay lampas 62 may taong gulang, ang video na ito ay literal na maaring baguhin ang buhay mo. Maraming lalaki ang nakararanas ng mga problema sa prostate at madalas ay hindi nila alam na ang kanilang araw-araw na mga gawi ang tahimik na nagpapalala nito. Maaaring napapansin mong mas madalas kang umiihi, nahihirapan magsimula o tumigil sa pag-ihi o pakiramdam mo'y hindi mo lubusang nailalabas ang ihi. Karaniwang iniisip na ito ay normal lang dahil sa edad, pero hindi iyon ang buong katotohanan. Narito ang totoo: ang iyong pang-araw-araw na routine ay maaaring tahimik na nagpapalaki ng iyong prostate. At ang magandang balita, may magagawa ka para pigilan ito. Nakita ko ang mga lalaking nasa 60s, 70s at kahit 80s na nabawasan ang sintomas sa pamamagitan lang ng pag-aayos sa ilang simpleng gawi. Nakita ko rin ang ilan na mas lalong nahirapan dahil walang nagsabi sa kanila kung ano ang dapat iwasan. Ang video na ito ay ang pagkakataon mong baguhin ang direksyon ng iyong kalusugan. Ngayon, babanggitin natin ang 10 gawin na tahimik na nagpapalala ng iyong prostate, at ang una sa listahan ang pinakamapanganib. Hindi ito pananakot. Ito'y para bigyan ka ng linaw, aksyon at tunay na resulta. Kaya manatili ka. Ang una sa listahan ay maaaring magligtas sa iyo sa matagal na paghihirap. Magsimula tayo sa gawi na madalas hindi pinapansin, hindi pag-inom ng sapat na tubig. Maaaring hindi mo nararamdamang nauuhaw ka, pero kailangan ito ng iyong prostate. Maraming matatanda ang sadyang umiiwas sa pag-inom ng tubig para hindi na bumangon sa gabi upang umihi. Pero ang kakulangan sa tubig ay mas nakakasama. Kapag kulang sa tubig ang katawan, nagiging mas puro ang ihi. And ang ihi na iyon ay nakairita sa pantog na siyang nagpapahirap din sa prostate. Ang prostate ay nasa ibaba mismo ng pantog. Kaya kapag na-stress ang pantog, naaapektuhan din ang prostate. Sa paglipas ng panahon, ang paulit-ulit na iritasyon na ito ay nagdudulot ng pamamaga, at ito ay isang pangunahing sanhi ng paglaki ng prostate. At dahil marami sa matatanda ang umiinom ng gamot na nakaka-dehydrate pa, lalo-lalong lumalala ang problema. Pero may solusyon: uminom ng tubig ng paunti-unti sa buong araw. Ang layunin ay mapanatiling malinaw o bahagyang dilaw ang kulay ng ihi, senyales na maayos ang hydration. Ang tamang pag-inom ng tubig ay nagpapakalma sa pantog, tumutulong sa prostate at nililinis ang toxins ng natural. Huwag kang matakot uminom ng tubig. Gamitin mo ito bilang iyong kakampi. Isipin mong ito ay kalasag, isang protection para sa iyong prostate sa bawat lagok. At ngayon, pag-usapan ng kamay na ang isang nakakagulat na sanhi ng pressure sa prostate, ang iyong paboritong upuan. Ang iyong recliner ay maaaring kalaban ng iyong prostate. Ang sobrang pag-upo, lalo na kung walang galaw, ay nagbibigay ng tuloy-tuloy na pressure sa iyong pelvic area. At nandoon din ang iyong prostate. Kapag matagal kang nakaupo, bumabagal ang daloy ng dugo sa ibabang bahagi ng katawan. At kapag mabagal ang sirkulasyon, lumalakas ang pamamaga at ang prostate mo ang nahihirapan. Bukod pa rito, humihina ang muscles sa balakang kapag hindi nagagalaw. Ang mga muscles na ito ang tumutulong para tuluyang mailabas ang ihi. Kapag mahina sila, may natitirang ihi sa pantog at ito'y muling nagdudulot ng iritasyon. Ano ang dapat gawin? Simple lang: gumalaw ng madalas. Tumayo kada 30 minuto. Maglakad-lakad kahit sandali. Kahit mag-inat or mag-ikot sa bahay ay malaking tulong na. Hindi mo kailangang mag-gym. Ang mahalaga, iwasan ang pananatili sa iisang posisyon ng matagal. Tandaan, kaunting kilos ngayon ay makakaiwas sa malaking problema sa hinaharap. Ngayon naman, pag-usapan natin ang iniinom mong kape o tsaa na maaaring sobra ng nagpapahirap sa iyong prostate. Ang pangalawang tasa ng kape, baka sobra na ang epekto sa iyong katawan. Ang caffeine ay diuretic, pinapadami nito ang produksyon ng ihi. Pero higit pa roon, pinapakilos nito ang muscles ng pantog, nagiging sanhi ng madalas at biglaang pag-ihi. Kung lumaki na ang prostate mo, ang epekto nito ay lalong malala. Pinapahigpit ng caffeine ang muscles sa leeg ng pantog, kaya't mas mahirap itong lubusang ma-empty. Ang natitirang ihi ay nagdadala ng iritasyon at ang prostate ang sumasalo ng stress. Pero hindi mo kailangang tuluyang bitawan ng kape. Isa lang ang sikreto: balanse. Siyang tasa, ayos lang. Pero kapag 2-3 o higit pa, lalo na kung may kasamang malalakas na tsaa o energy drinks, doon nagkakaproblema. Subukan mong palitan ang pangalawang tasa ng decaf o herbal tea. Pansinin kung anong epekto nito sa iyong pag-ihi. Minsan, kahit maliit na pagbabago ay nagbibigay ng ginhawa. Hindi mo kailangang talikuran ang paborito mo,
kailangan lang itong maging patas sa iyong kalusugan. At habang pinag-uusapan na rin lang ang pagkain, may isa pang sangkap sa ating hapagkainan na paborito ng marami pero pahirap sa prostate. Maaari masarap ang maanghang na pagkain pero hindi ito kaibigan ng iyong prostate. Maraming matatanda ang mahilig sa sili hot sauce o pagkaing may pampalasa ngunit ang prostate ay sensitibo sa mga pagkaing nagpapataas ng inflammation sa katawan. Kapag madalas kang kumain ng maanghang, lalo na kung may namamagang prostate ka, na lalong lumalala ang iritasyon. Idagdag mo pa ang mga processed foods, frozen meals, delatang karne, chichirya, fast food. Puno ang mga ito ng asin preservatives at artificial na sangkap na nakasisira sa balanse ng hormones at nagpapalala sa prostate. Pero may paraan. Piliin ang mga pagkain na natural at anti-inflammatory gaya ng malalabay na gulay berries at healthy fats. Hindi kailangang bland ang healthy diet, kailangan lang itong makatutulong sa'yo. Subukan mo ang simpleng alternatibo, halimbawa gulay na may sabaw imbes na delatang ulam. At kung napag-uusapan na rin lang ang pagpigil, pag-usapan natin ang gawi na madalas ginagawa pero bihirang naiisip ang pagpigil sa ihi. Minsan ayaw mong bumangon, minsan ay busy ka. Pero ang regular na pagpigil sa ihi ay maaaring makasira sa iyong prostate. Kapag pinipigil mo ang ihi, nababanat ang pantog at napuputol ang maayos na pagdaloy ng ihi. Ang pressure na ito ay dumediretso sa prostate sa ibaba. Lalo na sa matatanda, humihina ang muscles sa pantog. Kaya't kapag pinigil mo ngayon, maaaring hindi mo na lubusang mailabas mamaya. At ang natitirang ihi ay sanhi ng impeksyon at pamamaga. Kaya tandaan, huwag tiisin. Kapag naramdaman mo, umihi na. Bago matulog, subukang umihi kahit walang urge. Ito ay simpleng hakbang pero malaki ang epekto. At ngayon ang isang ugali na mas malala pa sa paninigarilyo ang mismong paninigarilyo. Alam mong masama sa baga ang paninigarilyo, pero alam mo bang sinisira rin nito ang iyong prostate? Ang mga chemicals sa usok ay nagpapakipot ng ugat, nagpapalala ng pamamaga at sumisira sa tissue ng prostate. Nagdadagdag din ito ng oxidative stress na pumipigil sa kakayahan ng katawan na maghilom. Kahit pa matagal ka nang huminto, kung palagi kang nasa paligid ng mga naninigarilyo, apektado ka pa rin. Pero ang kagandahan, kapag huminto ka agad, nagsisimulang gumaling ang katawan. Sa loob ng ilang linggo, bumubuti ang sirkulasyon, bumababa ang inflammation, at humuhupa ang iritasyon sa prostate. Kung naninigarilyo ka pa, kausapin mo ang iyong doktor. May mga patch suporta at natural na paraan para unti-unting huminto. At kung hindi ka naninigarilyo, iwasan ang second-hand smoke. Sunod naman ang hindi pagtutok sa regular na check-up. Kung doktor lang ang nilalapitan mo, kapag may nararamdaman ka, nahuli ka na. Ang paglaki ng prostate ay kadalasang tahimik. At kapag sumakit na, baka malala na. Ang mga regular na check-up gaya ng PSA test o rectal exam ay mabilis, simple at maaring magligtas ng buhay. Nakakatuklas ito ng mga issue bago pa ito lumala. Huwag hayaang matalo ka ng hiya. Ang simpleng tanong na, kamusta ang prostate ko, ay maaaring magbigay sa iyo ng mahabang ginhawa. At kung gusto mong mas mapakinabangan ang check-up mo, narito ang isang simpleng kasangkapan. Maraming matatanda ang gumagamit ngayon ng Senior Health Tracker, isang mobile app para sa mga lalaking lampas 60. Nagtatala ito ng sintomas, pag-inom ng tubig, paghihi at mga schedule ng check-up. Bakit ito mahalaga? Dahil mas madali para sa doktor na makita ang pattern kapag may maayos kang tala. Isang pasyente ko ginamit ang app sa loob ng 30 araw. Akala niya okay lang siya, pero napansin ng kanyang doktor na dumarami ang pag-ihi sa gabi dahil sa tala na agapan nila bago pa lumala. Libre ito, subukan mo lang ng isang linggo. Baka ito na ang maging gabay mo araw-araw. Balik tayo sa listahan. Ang susunod ay isang pagkain na palagi mong kasama sa plato: red meat. Maaaring paborito mo ang karne, pero maaaring kalaban ito ng iyong prostate. Ang madalas na pagkain ng red meat, lalo na ang bacon, sausage at processed meats, ay nagpapataas ng inflammation. Ang taba at chemical sa mga ito ay nagdudulot ng hormone imbalance at oxidative stress. Sa mga matatanda, bumabagal ang pagtunaw ng pagkain, kaya lalo itong nagdadagdag ng pressure sa pelvic area. Pero hindi mo kailangang talikuran ito ng tuluyan. Bawasan mo lang, gawing 1 to 2 beses sa isang linggo. Pwede mong palitan ng isda, chicken o plant-based meals gaya ng munggo o gulay na may sabaw. Bawat kagat ng malinis na pagkain ay pahinga para sa iyong prostate.
At ngayon dumating tayo sa isang bagay na nakikita pero kadalasang hindi pinapansin ng bilbil. Ang taba sa tiyan ay hindi lang pampakapal ng bewang. Ito ay isang giyera sa loob ng katawan mo. Naglalabas ito ng inflammatory chemicals na araw-araw umiikot sa dugo at lumalapag sa prostate. Lalo na ang mga may malalaking tiyan, mas mataas ang tsansa niyang madalas na pag-ihi sa gabi, iritasyon at hormonal imbalance. Pero magandang balita, kahit maliit lang ang mabawas, malaki ang epekto. Simulan sa simpleng lakad araw-araw. Maliit na bahagi lang sa pagkain, bawasan ang matatamis. Lahat ito ay hakbang patungo sa ginhawa. At sa wakas, ang pinakamapanganib at madalas na hindi napapansin ang stress. Tahimik man pero araw-araw pinipiga ng stress ang iyong prostate. Kapag laging tensyonado, naglalabas ang katawan ng cortisol, isang hormone na nagpapataas ng inflammation, nagdudulot ng muscle tension at nagpapahina sa immune system. Kapag kabado ka palagi, naninigas ang katawan lalo na sa pelvic area. Humihina ang daloy ng dugo, naiirita ang nerves at bumabagal ang paggaling. Pero may solusyon, 10 minuto ng katahimikan, bawat araw ay malaking tulong. Gawin mong habit ang paghinga ng malalim, pag-inat, pagtawa, pakikipag-usap o paglalakad sa kalikasan. Ang stress ay hindi lang sa utak. Ramdam ito ng prostate at kapag bumaba ang stress, lumiliit ang sintomas at lumalapit ka sa tunay na paggaling. Ngayon alam mo na ang 10 gawi na tahimik na nagpapalaki ng iyong prostate. Ang tanong, ano ang gagawin mo ngayon? Hindi mo kailangang baguhin ang lahat sa isang gabi. Simulan lang sa isa. Uminom ng mas maraming tubig, maglakad. Palitan ang pangalawang tasa ng kape ng tsaa. Bawat kilos ay hakbang patungo sa ginhawa. At huwag kalimutang subukan ang Senior Health Tracker app. Libre ito at napakadaling gamitin araw-araw. Kung nakatulong sa iyo ang video na ito, pakishare sa kapatid, kaibigan o ama mong lampas 60. Hindi ka nag-iisa sa laban na ito. At sa tamang kaalaman, hindi pa huli para gumaling. Alagaan mo ang iyong prostate at aalagaan ka rin nito.